No? Hindi ko re-respetuhin din naman ng Onyx ang sabihin na nating Kyle TZ special na Nolan. At nandito na nga tayo sa ating pinakaunang laro of this best of 7 series. Naghihiyawan na ang Hive at mga Sonics dito sa venue. At sana kayo din sa mga bahay niyo tapatan na. Ano ba ang ating napapansin ngayon? Again, yung ikot sa XP, no? Ramdam nung dalawang player, yung dalawang jungle reaction ng dalawang team. Sabi nila, okay, mainit tong XP matchup. Theresa versus Tams. Pero dito kasi magsisimula yung tempo ng laro. Especially that the first turtle, remember, is in the XP lane. So maging malaking factor to for both sides na makuha nila yung unang turtle. Kasi ito rin yung magdidictate kung for AP Bren, kaya ba nila labanan yung Tirot? Or for Onyx Esports, kung magagamit pa nila yung Tirot. O kung babalikan natin, parang ginamit din ni Kyrie ng isang beses prior this game na naggamit siya. Kyrie tuloy matatawag ko sa Diroth. Pero talagang tinatry perfect. At speaking of positioning, mauna yata siya doon sa may bandang yon. And look at the zoning na ginagawa dito ng AP Bren against Kiboy. At sisimulan na nga ata ni Kyrie ang first turtle of the game. Pero makikita siya ni Ogwin at Kyle TZ with the reset as well. Aabangan natin kung sino nga ba ang kukuha nito. Pero 4 na tao mula sa Onyx ang magbabantay around that turtle area. Sabi kasi ni Midnight kanina, napaka-importante, early objectives. Ayan, 4 agad. Ginamit na rin dito ang Aspel Echo. And look at Boots. Wow! Papasok doon with the penalty zone. Halos walang mabuhay dito ang mga players ng AP Bren. And Kyrie will take that turtle. Flap TZ naghahanap pa rin, pero first blood ay mapupunta para sa side ng Onyx. Kyle TZ still alive. Si Boots naman ata ang susunod nila. Dalawa na nawala para sa Onyx at si Boots nangangalati na lang ang buhay. Mukhang hindi na nga yan makakatakas pa. It's gonna be a double kill para dito kay Flap TZ. XP lane matchup, Tams. Lamang na lamang, you give out the turtle. Magandang play mula kay Kyrie, Abyssum Strike into the retribution. Napakagandang penalty zone din mula kay Boots. Pero after iba to lahat, pinagkakalmot sila nung Tams. Oo, biglang dumating eh. Kaya naman pala, kasi if Tams nga pala, if ever na ilabas niya yung palakol niya, hindi ka na makakaalis pa. Hindi ka na talaga makakaalis dahil sa nagkit. At rinig na rinig talaga natin. 2 kills pa lang ang napupunta. Hindi, 3 pa lang ang napupunta para sa side ng AP Bren ay naghihiyawan na. Pero tandaan natin, mahirap magkamali kapag Onyx Esports ang kalaban. Pero malaking death yung kay Kyrie. Yung 1 death on the Tirot, it slows down the tempo and it also allows AP Bren to play very, very aggressive. Sumama na si Chewe. Okay, nakita natin dito, ginamit ng Circling Eagle. Tatlong tatamaan doon. Nangalahati ng konti yung shield ni Kyle TZ. Kaya alis na lang muna at dalawang kupunan. Kailangan nilang bagalan saglit. At nakikita natin yung Few dito. Ayan, tumatama. Si Chewa magiging target nila. Pero alis na lang din habang si Kyrie nandun rin. Napakagandang pag-zone at paglalagay ng pressure for AP Bren at nakakalamang na nga ng 1,000 ang kupunan ng Pilipinas. At Onyx Esports, mukhang nahihirapan sila sa early game. Yeah, this is the downside of having a Tirot jungle. Kaya mong tapatan yung mga matchups, pero when it comes to high-paced lineups like this, na may damage, ay magkukulang ka talaga ng impact in the early game. Kaya naman di natin masyado nakikita yung presence ni Kyrie in this game. Kasi talagang hirap yung Onyx na makipagsabayan dito. Again, maraming crowd control, may damage din ng AP Bren, especially with the Tams. And dagdag pa natin dyan yung problema nila mamaya, yung vision na ibibigay ni Novaria. Now, Turtle, sisimulan ng AP Bren. This is the second Turtle of the game. At magtatapatan si Boots at pati na rin si Flap TZ. XP lane pa lang, kitang-kita mo na talaga na walang gusto magbigayan para dito sa ating dalawang kupunan. Nandito yung mga pokes, si Ogwin kalahati yung buhay, and Kyrie's here as well. Same goes with Kyle TZ. Si Kiboy, the set maker daw para sa Onyx naka-ready. But look at Kyle, kinakalaban niya na dito, Flap TZ at si Ogwin gagamitin ng Circling Eagle. Napakalayong ginamit na! Flap Yung TZ! And look at you! Saktong-sakto, sumasargo na naman! Targeted ka, boy! Hindi mo ba alam? Nasintado yan si Few. Pero mukhang ang Turtle ay magpupunta na sa AP Bren. Napakaganda ng control ngayon ng AP Bren. Objective control mula sa AP Bren. First step, reset, laban, poke, hero focus, target down. And Onyx, again, hindi nila kaya sabayan yung damage output and yung control na binibigay ni Kyle TZ, ni Ogwin, and specifically the Tams with the Impure Rage. Napakahapde ni Flap TZ in the early game.
Grabe, sugod lang ng sugod ang AP Bren. Hindi talaga nila binibigyan ng tsansa ang Onyx Esports na huminga ng gaano. Pero mukhang maaga-aga ang paglalabas ni Sans na kanyang TV. Oo, sabi niya kailangan niya kasi kumuha ng lakas eh. Lamang ngayon yung AP Bren eh. Confidence booster Kailangan niyang kasi. confidence booster Oo. muna. Kaso minsan placebo yan eh. Hanggang confidence lang talaga. Walang dating sa game eh. Oh, hindi nag-translate. Pero tingnan natin na dahil yung huli nga nilang laban, ay nagkaroon ng baliktaran pero parang hindi yatang gustong ibigay ng AP Bren ngayon dahil patuloy-tuloy lang ang pag-ikot ni Kyle TC at ni Ogwen. 3-man strong para sa AP Bren sa Kyle! itaas. Chewe, binabantayan. Mukhang wala nang makakakuha pa ng tore na yon kung di ang AP Bren. Onyx, makakadepensa naman sa kanilang goaltender. Hirap na hirap din talaga yung Onyx dito. Yung pressure lang na dinadala ni Kyle TZ kahit hindi siya mapagamit ng spell, yung tayo lang ni Fredrin, nakakatakot na parang may attempt kagad na mawapatay ka. Tapos si Kyrie dito, hindi rin siya secure. Natalunan yung Fredrin kasi may guiding wind din palabas. So yung aggression na pwede sanang dalhin ng Onyx Esports, hindi rin nila malamdaman. Kasi aside from the fact na kaya sila iligtas ng Matilda, hindi nila makita kung nasaan yung thumbs kanina. Kaya naman natatakot din sila humarap. Dahil kapag binalikan sila ng AP Bren, masasaktan sila, especially with Flap TZ. Having that corrosion sight, yung movement na inaasahan dito ng Onyx Esports, malilimit. Tapos may slow pa na nanggagaling mula kay Novaria. Grabe si Ogwen, oh. Napakasakit na ng mga wisp niya against the side of Onyx. Kaya naman pala hirap na hirap yung set maker daw ng side ng Onyx. Parang every time na sinasalubong siya, napapaalis si Kiboy. Kasi meron pang pwedeng na dumating na damage from AP Bren. At dadating na nga ang third turtle of the game. At mukhang si AP Bren ang magkocontrol ng area na to. Astral Echo on to 3. At si Kiboy ay mapopok na rin nga dito ni Flap TC. Ayun, sinimulan na natin Pagkakatong turtle. yan. Pero Kiboy, dumudugo na siya. Circling Eagle yung pala paliko, si Kyrie hahanapin nila. At napapaalis din ng mga 1v3. players ng Onyx. Habang si Kyle TC nandoon, nakadiretso sa may pagong. Paano kayo lalapit ngayon? Kasi si Kyle TC makakasecure niyan. Nice zone na nagmumula kay Flap. Kakabanggit lang natin, Astral Echo, may slow yan. Dagdag mo dyan, patong mo yung damage plus slow na nanggagaling kay Thumbs. Bawal kang dumikit sa objective ng AP Bren. And if you think na kaya mong tunawin yung Thumbs, may Vengeance, and again, Guiding Wind. Meron nga palang pangat-ngat. Parang ganun yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Masakit na yung damage ni Ogwen, nakikita natin yung mga waves. Tapos si Flap TZ, dire-diretso pa na, okay, bato pala call, tapos kuha pa ng call, tapos balik na ulit. Uy! Okay. Nagkaliparan lang. Hinatid sa Indo. Hinatid sa Indo. It is a 4-for-1 ang kill score. Lamang na ng 4,000 ang AP Bren. Pero gusto ko lang ulit-ulitin, no? Lamang man ang AP Bren ngayon in the early game. Huwag natin kalimutan na ang nangyari sa Game 1 kahapon. That was a 15K gold lead na natalo tayo. Bawal pa rin magkamali kapag Onyx ang kalaban mo. Oo, kailangan na. Maging continuous lang talaga yung kanilang ginagawa. Kaya very consistent din naman. Oh, consistent din. Kamuntikan. Alam mo, pasalamat yung Onyx, Pilipino si Kyrie, naretripan niya eh. Kaya nga. Retrigad eh. If ever, nakita naman natin yung ibang Nakaka-bad trip game yun. review. Biglang nga nakakakuha ng mga objective sa mga kalaban nila. Sabi ni Kyrie, okay ko dun eh. Ang pogi ko dun eh. Nakuha ko, kaso na-force din yung retry. And again, yung binabanggit ni Womi kanina, hindi rin dapat maging relaxed and chill lang AP Bren kasi scaling din yung lineup dito ng Onyx Esports. And it's very also similar to their game number 1 kahapon, no, na yung objective and yung endgame conditions ng AP Bren, they have to still win this team fights. And knowing na, nakita natin yung laban ng Bren versus Blacklist International na nagiging ganoon din yung disiplina nila na pagdating sa dulo, talagang i-team fight nila bago mag-tower lock. But their main problem here in this game is sa late game, medyo malakas yung presence ni Claude. At yung Claude na to ay kailangan talagang i-pressure ng AP Bren ng tuloy-tuloy dahil alam natin si Chewe, regardless kung hindi makascore o ma-0-2, for some reason ay kumikita pa rin. Nakakahabol pa rin. Hindi talaga pwedeng mailitin ang Onyx Esports dito. Sisimulan na ng Onyx ang Lord. Si Boots ang hihila pero nandiyan na rin si Kyle. Si Sans! Si Sans! Sans ka daw pupunta kaya makapaalis na lang muna. Take note of the positioning of Kiboy dito sa ating team fight. Lalim. So hinahanap ngayon na kung nasan ibang mga players, sabi ng AP Bren, parang delikado, may nawawala, parang kakaiba yata ang ginagawa ng Onyx. Hindi nila makita sa guest list si Kiboy. Oo, kanina pa siya nawawala. Nagtatago doon sa hotel room ng Bren. Paano mo naman ba kasi hahanapin? The last place na pwede mong pag-isipan ay sarili mong base. Nasa likod lamang dito si Kiboy. Pero hindi ata alam ng AP Bren na nandoon na at napakasakit na nga talaga ng kupunan ng AP Bren at kailangan ng umalis muna ng Onyx Esports. Pero Kiboy, Super Marco, naamoy niya ata pero bumalik din sa Lord. Oo, where is Kiboy talaga? Pero ginamit na gumamit ng penalty zone. Kaya naman si Boots mamatay na. Pero si Kiboy hindi pa rin yata aalis. Hindi pa rin talaga aalis. Anong plano ng Onyx ngayon? Kasi yung AP Bren
pagod at pwede nang sumula dito sa my lord. This is Flap TZ versus Onyx with the support of Ogwen. Hindi nila mapasok yung Tams. And grabe naman yung layering ng AP Bren. Masterful take. Pang-secure lang. Star Shatter. Hindi pa nga napagamit ng retry si Kyle. First Lord secured para sa side ng AP Bren at papasok pa nga si Kyle TZ doon sa likod. Makakatore pa ata dito si Super Marco and that's another objective going to the hands of AP Bren. Tuloy-tuloy lang ang pag-aarangkada ng AP. Grabe, hindi makagalaw ngayon ang Onyx sa ginagawang pag-opensa. Pinaghalo to, mala offense ang depensa yung ginagawa Oo. ng AP Bren kasi guarded din sila if ever na gumawa ng kakaibang play yung Onyx against them. Itong si Flap TZ talagang acting Bureau of Customs Totoo. Bawal pasukin yung Pilipinas Hindi lang Bawal yan. masasalupay namin. Kumbaga parang malalapo-lapo na yung galawan. Pero imbis sila lapo-lapo, dinefend niya yung country Oo, pang Ito, depensa. inatake na niya, nasa dagat pa lang. Depensa Corona mode si Direct, si Flap TZ. Ang sakit na Aray. dito ni Super Marco. Kanina pa tayo naka-highlight dun sa mga ibang players. Si Super Marco, okay lang na walang kill. Okay Marco? lang na 0, 0, 0. Woo! 0. Pero meron naman maraming 0 yung damage niya. At ang sakit naman na kasi talaga ni Super Marco, no? At bukod pa dyan, si Flap TZ, sinabi niya sa interview, Ano yun? wala nang mawawala sa akin. Kahit sino mong itapat, tuturugin ko. Tsaka- At ginagawa niya ngayon yun. Kahit sino sa Onyx, kahit sinong humarap, tatalo na niya. Sabi niya, hindi ako nag-predict ngayon. Hindi ako nag-predict. Oh, sabi Laban niya, lang, ML lang kung ML. Kyrie, aray ko. oh, ito na yung sinasabi natin na may damage na nga talaga si Super Marco at napakaganda ng pinapakita ngayon ng AP Bren. Parang kung ikaw yung Onyx, parang iisipin mo, hala, paano tayo dedepend sa mamaya? Oo, Parang ang hirap. Ang haba din kasi ng range ni Super Marco. And speaking of paano nga ba dedepensa, lagyan natin ng konting analysis, no? Ano bang kailangan gawin ng Onyx dito? Alam mo, sa totoo lang, kailangan nila humarap ng mali from AP Bren. Kaso mahirap hanapan ng butas dito yung kanilang composition. Kasi number one, very one-dimensional yung kanilang team fight. That's the problem with the Derot jungle, kaya hindi siya super popular. Kasi talagang ginagamit mo siya pang anti-tank. And now, if you look at the composition of Onyx, if hindi mo makuha yun, you're playing to scale with both the Valentina and the Claude. May pang team fight naman sila. Ang problema kasi is kulang sila ng damage. Kasi yung damage na inaasahan nila, na shutdown na in the early game, yung Valentina hindi rin makalapit dahil sa ginagawang pang zone ni Flap. So Onyx, kailangan nila mag-full commit either dito patayin si Flap or humanap sila tulad ng hinaharap ni Kiboy kanina sa Lord na makakuha sila ng isang magandang implosion play. Pero again, with this kind of momentum that is going in favor of AP Bren, lalo pat napakalakas ang nilang team fight presence kasi si Brody ay napakalakas talaga sa pagdating sa 5v5. It's hard to crack this kind of composition, especially with the amount of gold that they have on their course. Nasa kamay na ni Kiboy ang bola. Kyle? Kailangan makahanap siya ng play. Pero si Kyrie ata ang nahanap ni Flap TZ. Treleko? Kyrie, no choice na ata. Masyado ka kasing pogi doon. Ooh, Kyrie, una mamabagsak nila. Long Perfect shot! na play para dito kay Kiboy. Pero hindi sapat para dito sa Onyx. Kaya naman si Boots nakukuha na rin nila. And look at Super Marco. Transon! Ginamit dito Transon! Winter Transon. Hindi po tatakasin ni Pew. Pero aalis na si Sans. Pero nakita na natin ngayon ang mga Bees, ang AP Bren, ready dun sa mga setup play ng Onyx. Two-man down para sa side ng Onyx. At mukhang dalawang inhibitor turret din ang babagsak. Tatapusin na ba agad Love, love, ng love. AP Bren in 14 minutes. May Marco! kita natin ngayon at Marco! PC, isa-isang kinakagat! And game number 1 goes to AP Bren! 14-minute win para sa AP Bren. At game 1 pa lang.